What's up guys? Welcome to our first vlog. Today pupunta tayo sa Bicol, Naga Bicol, then sa Legazpi, sa mismong capital ng Bicol. Naisipan natin na pumunta ng Bicol dahil para naman masubukan ng ating bagong motor. Well, hindi nyo sa bago, nirelease natin siya noong December. Pero ito ang pinaka very first long ride natin na gagawin. Yun, kasama natin si Zen, ang ating ADV 160. And kung bago ka sa channel na to, please do subscribe if you want this kind of content. I'm Lakan, and welcome sa Lakan Moto. Amen. Amen, God is good. Okay, let's go. Hello guys, on the road na tayo. And ayun, baka natatanong ninyo, bakit nga ba kami pupunta ng Bicol? Ayun, kasi si OBR gusto niya makita yung Mayon, and yung family niya napunta na ng Bicol. Noong panahon naman nang pumunta yung family niya sa Bicol, nasa Payaman Fair kami noon, may schedule na kami. Kaya naman, ayun, hindi kami nakasama. Pero tayo nung Payaman Fair, nakapagpasign tayo ng Cap Kai Kong and got to meet the Team Payaman. We have 8 hours of travel time. Hindi masusunod yan for sure, kasi syempre may hinto-hinto tayo kasi kailangan natin mag-unat. And di naman tayo nakaboss Ironman na kailangan natin mahabol at matapos yung oras na ganun. Chill lang tayo sa tamang takbuhan lang, di ba? Kasi importante yung pinaka-safety natin eh. Ang goal natin makauwi ng ligtas. Kaya yun guys, sama kayo sa journey namin na to. Don't forget to follow, subscribe. Grabe, ang ganda nitong jacket na nabili namin sa Makina Moto Show. Nagpunta kasi kami nung Makina Moto Show. 26 ba yun? 26 to 28. Tama ba? 27 kami pumunta Saturday. Ang dami namin na-meet doon na vloggers. Saktuhan, meron kaming nadatnan doon na jacket na Spider. Riding jacket siya. And ang ganda ng quality. 29 sale price. Spider Phoenix ang model ng jacket. Napakaganda, sobrang sobrang ganda ng airflow. Dati kasi yung gamit ko lang windbreaker jacket. Grabe, I've been missing out so much na ang comfy pala ng gantong jacket, and secured siya kasi may padding. Nalubak tayo doon ng bahagya pero yun, Palazzo Brittany na rin siya. Ang dilim dito. Nadaan tayo ng Villar City papuntang San Pablo. Ganda rin. First time namin dumaan dito. Yan ayun, medyo maliwanag na. Ayan, pwede na tayo magpatay ng MDL. First time dumaan dito and medyo maganda yung daan Ayan, sure location. Meron pa tayong 8 hours 20. Malayo-layo to, pero sakto ng takbo natin. Hindi tayo masyadong uupak. Pag pag libre, pwede naman. Pero lang, tulad nito. Yan. Diba? Hindi naman tayong kamote dun. Grabe guys, first time ko mag-vlog. So, clean lang kayo dyan. Makukuha din natin to. It is our first video for our YouTube. Mostly kasi sa TikTok tayo nag-upload And minsan yun, yung mga short rides lang namin ni OBR. And ngayon, first vlog, first long ride, ang daming first First time na mapunta sa Bicol. Punta tayo sa Naga. Kilala ang Naga sa pilgrims. Doon tayo magpapahinga. Kasi ang natin, ang pinaka destination natin is si Mayon, ang capital ng Bicol. Albay Legazpi. Buti nga medyo mailaw. Sharp. May doon laking lubak nun Kaya pag mabilis ka talagang minsan mabibigla ka na lang taas pa baba. Magandang to, break in. 2,500 na ang tinakbo ng ating ADV 160. And sakto to pagbalik 3,500. Magpapalinis na tayo ng CVT and magpapa-change oil and gear oil. Maganda kasi pag-alaga mo yung yung gamit mo, 'di ba? Uy, ang bilis ni Kuya doon. Laking bagay talaga ng ng loud horn tsaka MDL. San Isidro na tayo mga katribo. And ang oras natin is 5:01.
Pia. Yan ang magandang kulay talaga ng mga nagra-ride, ng mga nagbabike. Mga light green na neon green. Neon green pala. Para talagang malayo pa lang, kita ka na. Actually, sa mga cities or region, dapat kang nagwe-wear ng reflective vest, which is napakaganda nun. Hindi naman siya sobrang hassle na magsuot ng ganun. Medyo kung gusto mo mag-OOTD, medyo nakaka-apekto, pero unahin mo pa ba yung OOTD kumpara sa safety mo, di ba? Dito, mga naka-vest talaga sila, tapos grupo-grupo. Ano ba mga magagandang puntahan dito sa Laguna? San Isidro ba to? Yun, comment down below mga taga San Isidro, para naman makapano din tayo, makapag-rides din tayo dito sa Laguna. Ang napakaganda ng city ninyo. Ayun o, mga nag-iintayan sila o. Calamba, Laguna na. Nasa Calamba, Laguna na tayo. Yan na, papatok na ang araw. Time check is 5:04. And meron pa tayong 7 hours 36 minutes na travel time. Tagal-tagal pa to. Pero enjoyin lang natin yung ating biyahe. At mamaya sana hindi ganun kainit. Sana medyo makulimlim. Makulimlim lang, pero hindi uulan, para hindi ganun kainit. Uy, ang laki ng mountain na yun. Mountain, bundok. Ano ba yan? Mountain is bundok, di ba? Uy, ang daming truck. Welcome to City of Santo Tomas, Batangas. Shoutout sa inyo mga katribo natin dito na tiga Santo Tomas, Batangas. ADB yun, nasa harap natin oh. Uy, sidestepping move. Nakakatawa lang dati. Nasa bahay lang kami, nagbabalorant. Tapos, dun lang, nasa bahay lang. Mula na nagka-motor, alam mo yung hindi na kami masyado naglalaro. Mas na-enjoy namin ang mga Sunday namin, mga weekends, kasi napaparide. And alam mo yun, na-explore mo ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Most times, sa Tagaytay kami. Pero minsan pag feeling adventurous kami, napunta kami ng mga Batangas, Pasay, BGC. Nakapunta na tayo ng BGC gamit itong ating Honda ADV. And now papunta tayo sa Bicol. Naga muna, explore natin yung Naga. Kaya tayo napapunta ng Naga kasi gusto natin kahit papano makapagpahinga. Then the day after ng pahinga natin sa Naga, diretso na tayo ng Albay. Punta tayo ng Cagsawa Ruins, mga Highland Park, Farm Plate. Puntahan natin yun. Mga nakikita natin sa TikTok yun. By the way, kung hindi pa kayo naka-follow guys, follow me on TikTok, Lakan Moto. And yun, para makita nyo naman yung mga contents natin doon. May mga tayo, ADV must have na content sa TikTok natin. Ang ganda ng sunrise guys, oh. Good morning sa inyo. Yan o, uy, Triumph po. Ito sa LS2 Explorer. SM City San Pablo. Ayun o, shoutout sa inyo mga katribo natin tiga San Pablo, Laguna. Okay, mamaya na ulit guys, dahil sobrang tutok sa atin ng araw at wala tayong ND filter. Sure ako na medyo overexposed to. Hindi medyo. See ya. Time check mga katribo, 6:04. And nandito na tayo sa San Pablo Highway. I think pa exit na to pa labas na to ng city ng San Pablo. Ang sarap ng morning ride. Meron pa tayong 6 hours 37 minutes na biyahe. Sobrang enjoy pa. Okay pa. Wala masyadong sakit-sakit sa katawan na nararamdaman. Hindi ganun ka busy masyado ang kalsada dito sa San Pablo. Ano mga magandang puntahan dito sa San Pablo guys? Mga katribo, comment naman kayo dyan. Yan pala guys, kung mapapansin ninyo, nagle-lane ako sa ganito. Hindi ako dun sa gitna. Kasi dito nadaan yung mga gulong ng sasakyan. So ito yung pinaka-optimize sa atin. Mas makapit ang gulong, less ang dumi. Kasi mostly yan nasa gitna. And sometimes may mga oil din sa gitna, ng mga leaks from the cars. Kaya maganda na iwasan natin, lalo na pag nakita pa lang natin na malayo na. Pero may occasion naman din, lalo na pag mabagal, na maganda din na mag-lane sa gitna, sa neutral positioning.
ng ng kalsada. Pero pinaka-optimize lalo na sa mga nagmomotor, dito talaga sa gilid. Yun is either this side or that side. Yun, ang dami nang dala oh. Bibicol ka rin kuya. What's up mga katribo, nandito na tayo sa province of Quezon. Yun no, Quezon Province. Tama ba? Isa lang ba yun? Quezon Province, Province of Quezon. Hacienda Escudero, kaya ano ba yan? Cheese Escudero. oh, malay mo, di ba? Shoutout sa inyo mga tiga dito sa Quezon. What's up mga katribo? First stop natin, dito tayo sa Santolab, Quezon Petron. Unang Petron sa Quezon. From the Arco, kakagaling lang natin dun sa Arco. And stretching muna tayo nila OBR. And yan oh, ang ganda oh, may salakot siya labo. Ayan oh, medyo may salakot siya oh. Yan oh, ang ganda. Thank you po Lord. Guide us sa aming biyahe, Panginoon. Pahinga lang kami guys and back on the road tayo. See ya! Ayun guys, opya. Kakatapos lang natin mag-gas. Naka 251 tayo and ilang liters? 3.98, almost 4 liters. And let's go. Meron pa tayong 5 hours 15 minutes. Okay, let's go. Ganda, ang ganda nga ng mountain. Di ko alam kung anong mountain yan, pero nandito tayo sa saan na tayo? Lucena, Quezon Province. So mapapansin niyo GoPro yung yung footage natin before this clip kasi nalobat ang ating Ace Pro. Kasi isa lang yung baterya ko eh. So tinitipid-tipid ko siya. Pero sobrang powerful ng Ace Pro, mabilis siya malobat. Pero the quality is so good. Quezon Protected Landscape. Ang lamig. Lamig dito guys, grabe. Pag may mga puno, pag may mga bundok, 'di ba? Ito na nga ata 'yon ang isaw. Tama ba guys? Isaw ng Quezon Province. Ito, masusubukan din natin kasi maraming nagko-comment, marami ako nakikita sa sa mga group na mahina daw sa ahon ang ADV pati PCX kasi they share the same engine. Ito, tignan natin kung totoo. Let's see kung kaya. Yan. Grabe, ang haba ng isaw na yan, no? Kagandahan dito, isaw siya pero sobrang lamig. So, you can take your time. Di ka apurado na ang init, kailangan ko agad makaalis. Tsaka hindi siya makitid. Sobrang ganda ng road. Ang kagandahan dito, may mga protection siya, oh. May mga barrier. Ayan oh, sobrang steep niya no. Oh, yan. Quezon National Forest Park. Yan oh. Wow. Yan oh. Ito, masusubukan talaga kung kaya ba ng ADV 160. Ayun oh, ADV 150 nga yun oh. may mga nagmamando. So safe na kumain ka ng linya. Yan oh. Wow, ang ganda oh. Yan oh. Ang ganda oh. May pwede ka mag-picture doon oh. Pwede bumaba, pwede mag-picture. 'Di ba? Ang ganda oh, ang taas oh. Kung siguro sa iba, hirap, pero sa akin sakto lang. Kasi yung throttle ko, hindi ko naman siya sobrang lalim eh. Tsaka makikita mo sa RPM, nasa 6,000 to 4,000 lang ang ahon natin. Ang idle ng ADV, kung tama ako pagkakatanda ko, is nasa 2,000 RPM lang ang itataas mo. Tsaka pag nakakuha ka na ng buwelo, madali na siya. Ang kagandahan pa nito, adventure type yung motor mo, tapos comfy. O ADV rin yan oh.
ADV rin siya. ADV, natural habitat. Siguro depende sa sa rider. Kasi isang malaking factor talaga sa pagmomotor is yung riding skills. Kasi kahit maganda ang motor, kung saan pa i-enhance yung knowledge and skill ng driver, ng rider, medyo hindi niya makukuha yung yung performance na gusto niya. Honeybee. Grabe guys, sobrang steep Uy, grabe, parang may banking dun Kailangan nating conserve ang ating preno kasi baka mamaya uminit. Lulusot ang preno natin in Jesus name. Naway, wag naman kasi delikado yun Chill lang. What's up mga katribo natin Atimonan, shoutout sa inyo. Time check 8:27 na makarating tayo sa arko ng Atimonan. Medyo may kainitan pero grabe, napakalamig doon sa sa Isaw ba yun nung Quezon Province, yung farm landscape, yung doon sa may forest. Grabe, napakalamig doon. Magsa 7-Eleven muna kami guys. Naganda din sila Ang ganda ng kulay niya, ADV 150. Okay, sige. Tabihan ko para tropang ADV Nation. Hindi ko na alam, hindi na tumama. Yan. Paraning muna natin ng mga 2 minutes habang tayo ay nagpapahinga. Yan, maya na ulit. Papahinga lang kami. What's up mga katribo? We're back on the road. Kakagaling lang namin sa Jollibee at Timonan. And ngayon, nandito na, wow, yan yung dagat. Tanaw mo na yung dagat Napakasarap magtampisaw kasi sobrang init. Buti na lang medyo may puno-puno dito. Pero my goodness. Kaya huwag kalimutang uminom ng tubig, magdala ng Aqua Plus or kahit anong lalagyanan ng tubig na pwedeng tumagal ang lamig. Dahil sobrang init ngayon guys, ride safe sa inyo lahat. Hindi sila umo-over. Sunod tayo sa gawin ng mga lokal dito. Gabayan at protektahan niyo po kami, Panginoon. Thank you so much po, Lord God, for this trip. Port of Atimonan. Wow, tingnan mo yan Saan kaya papunta yan? Seafood. May nakitang seafood si Mrs. Seafood daw. Tignan niya yan Tignan niya yan mga katribo Nasa tabi tayo ng dagat. Bakit medyo bagal ang takbo? Ayun pala, sunod-sunod na truck ating kasabay. Welcome to Plaridel. Shoutout sa inyo mga katribo natin sa Plaridel. Ano to? Parte pa rin ba ito ng Quezon guys? Maganda ang takbuhan natin, 60. So, hindi ganun kabagal. Uy! Grabe guys Uy, medyo malamig na naman Medyo may kalamigan. Stock CVT. Let's take our time. Off natin ang traction control. Yan. Grabe basic talaga sa kanila yan. Mas malakas ang hatak niya pag paahon, tapos in-off mo yung traction control. Technique lang talaga na natutunan natin kay Motobeast. Thank you Motobeast. Subscribe kayo sa kanya guys. Marami siyang tutorial about maintenance ng ADV. Sobrang maalam niya sa motor. Hindi lang siya yung pagpapapogi ng motor, marunong siya sa mga maintenance. Grabe, ang taas na natin guys. Kaya talagang matarik talaga. Ngayon naman, lusong. Ang ganda guys Yan guys, lusong naman. Grabe, ang ganda ng nature tripping Wow, grabe. Thank you po Lord for this trip. Sobrang steep guys. Sobrang steep. Baka yung bell natin masunog. Ahon na naman guys. Makikita natin kung kamusta ang CVT natin after sa ganito kind of riding and terrain na pinagdaanan natin. Makikita natin kung masusunog yung bell sa ganun steep na descend pati paakyat, di ba? Therapy. Time check, it is 9:58. Nandito tayo sa liblib na daan. Di ko alam kung bypass road to, pero yun, ang ganda ng daan. Medyo challenging siya, lusong tapos ahon. Tapos yung steepness, medyo mataas ang gradient niya Tapos nalagpasan lang tayo ng click. Magaling yung driver ng click, ibig sabihin to Bicol, diretso daw. But what's up mga katribo? Time check, 10:46. Sa Lopez na daw tayo, Quezon. Parte pa rin ba to ng Quezon mga katribo? Sa city proper na Lopez, Quezon.
Orange ang nandito sa ating navigation. So medyo may kabagalan ng pacing dito. Pero okay naman. Ang importante hindi yung sobrang traffic. Kasi pag sobrang traffic, mainit talaga eh. Walang hangin na pasok sa sa helmet, pati sa jacket, pati sa sa gear mo, kumbaga. Kung merong Rosmar, merong Rospan. Hindi nga alam pares, lodge and restaurant. Shoutout po sa inyo. Baka naman minsan sa aming sunod na pagbisita dito sa Lopez, Quezon baka pwedeng i-review namin ang inyong lodge. Shoutout sa mga katribo natin dyan na taga Kaluwag. Time check 10:57. Sobrang init, tirik ng araw. Tirik na tirik ang araw. Oh my goodness, nakakahapo siya. Kung medyo makulimlim, kaya to na dire-diretso. Pero medyo gutom na rin kami at maghahanap kami ng kakain. Bicol, Kaluwag. Bicol na. Dito na lang tayo, 7-Eleven guys. Tenere. Grabe Tenere guys napaka-pogi. Ang dami ng ilaw. Yun. See you ulit guys. Kain lang kami. What's up mga katribo? Time check 12:40. Medyo nagpahinga kami sa 7-Eleven because sobrang init. 3 hours 6 minutes na lang ang ating biyahe. Pagod level, pagod status is I would say 28. Oo. Saktuhan lang kasi nakapagpahinga kami kanina sobrang, nakakain pa, nakapag ice cream. Sobrang nabawi yung pagod namin. And yung back at it again. Ayun, pahinga kami, nakakain, nakapag-unwind, nakapagpalit ng t-shirt. Parang libre ng daan guys. God is so good. Hindi. Why? Bomba? Nako, automatic ako. Hindi ako makabomba. Someday makakabom boom din tayo. Reed for speed. Grabe, sobrang inspirational ni Reed Yung siya lang, one man band siya. Tapos kahit saan siya dalhin ng motor niya. Pero ewan ko mas gusto kong mag-ride with OBR. Na share ko yung gusto kong gawin, gusto kong pinupuntahan with my my wifey. Kaya doble ang saya. Kasi medyo nakakalungkot pag ikaw lang minsan napapahataw ka pagkasama mo yung OBR mo, diba? Like isipin mo, uy, medyo delikado to. Ganda guys. Check 2:32. On the road pa rin tayo pero we have 1 hour 10 minutes na biyahe. Pagod level status is I would say balik sa 28. Kasi medyo na ako dehydrated na. Kasi ako ma-dehydrate. Pawisin kasi ako Kaya nga ngayon na summer, mas mabilis ako nakakapag-lose weight. May 1 hour 8 minutes pa tayo. Time check is 2:33. And yun, God is good. Hey guys, sa mga mag-aadobo dyan, toyo ba yan? Para toyo, parang Silver Swan. 95 boss, full tank. Yeah, thank. Yan, 332.8. Tapos liters, almost 5 liters ang nadagdag. 500 recording. Hi. Drive safely to Naga. Time check 3:18 and we're still on the road. We still have 49 minutes of travel time. Malapit-lapit na. Grabe guys, sobrang serious na ang pagiging dehydrate. Kung may paraan kayo para maiwasan ang dehydration, tulad ng pag-inom ng mga rehydration powders or pag-inom ng Pocari Sweat, siguro nakakatulong din yun. Bigs! Comment down below mga katribo, masarap ba dyan sa Bigs? Ano siya, parang Jollibee ninyo dito? Kasi ang dami ko nakikita, ang daming reviews, ang dami ding posters ng Bigs. Kaya nako-curious kami sa pagpunta namin sa Bicol.
susubukan namin ang big. Sobrang ano niya sobrang nakaka-pick siya ng interest kasi everywhere. Ang pagod level ko masasabi ko nasa 30% na. Hindi pagod yung pinakakatawan ko pero sadyang ang laking factor for me ng dehydration. Kasi yung dila ko tuyo. Ang bothersome niya. Kaya guys, kung meron kayong paraan na maiwasan ang dehydration, please do so. Kasi medyo bothersome siya. And syempre nakaka-apekto siya sa performance mo, sa paggawa mo ng mga activities. Pero ako naman, okay naman ako. Sadyang gusto ko lang ulit ng tubig. Kakainom ko lang ng tubig, pero gusto ko ulit. Like ganun kasi pag dehydrated ka Wow, grabe. Ito ang rason kaya tayo nagra-ride. Grabe insert pantropiko. What's up mga katribot? Nandito na tayo sa Naga. We have 3 minutes. Ayun Naga City proper. Shoutout sa inyo na mga tiga dito sa Naga.